So, good day everyone. I am Renzel Claire E. Manabat, BS Cream 3-3, and today I'll be discussing the traffic signs under Chapter 4, Traffic Control. So, understanding traffic signs is very important because they help maintain safety and help us be knowledgeable about it. So through this presentation, I hope we'll learn about the different types of signs, their meanings, and how they guide drivers and pedestrians every day. So I will not read the text in the presentation to make the video shorter and to ma-upload siya ng maayos. So ano nga ba ang traffic signs? So traffic signs is like a traffic lights and road markings. Ginagamit nila to para mapabilis at malino na maiparating ang importanteng impormasyon sa mga gumagamit ng kalsada like the drivers and the pedestrians o yung mga taong naglalakad sa daan like that. So what is the purpose of traffic signs? So ang purpose ng traffic signs is para ma-maintain yung safety ng mga drivers and ng mga pedestrians and also magkaroon ng magandang flow yung traffic. So kasi kapag walang traffic signs is magkakaroon ng accident na magkakos ng chaos sa daan and maudlot yung pagdaloy ng mga ah, sasakyan o nung traffic sa daan. So ayun, so it is important na magkaroon tayo ng traffic sign sa bawat daan para aware yung mga tao o yung mga drivers like that. So saan ba nakikita yung mga traffic line? So nakikita yung mga traffic line sa mga poste like that and minsan dun sa mga stall na ginagawa nila para mas visible pa dun sa mga drivers and pedestrians na like example bawal dito ganyan madaling makikita na o ma-aware sila na bawal diyan and may paparating na dangerous zone like that para like maiwasan nila ganyan. So for example ko rito sa traffic signs, if example ko if wala tong traffic signs is sa Santa Fe. Kasi dati walang traffic signs sa Santa Fe and prone siya ng accidents kasi yung mga drivers is hindi sila aware na um, sa daan doon kasi liko-liko siya and minsan may mga paliko dun na diretso talaga siya sa bangin. So ngayon naman hindi na siya gano'n. So nabawasan naman yung accident dun and mas natulungan yung ng traffic signs yung mga drivers na ma-maintain nila yung safety road nila. Kasi may mga signs na like kung dito dangerous yan, ganyan. Masyado siyang pakurba, so slow down like that. So yun yung example ko. So yun, sabi ko nga kanina, ang traffic signs is install siya o inilagay siya para magkaroon ng serve the following functions. Like to control traffic, yung sinabi ko nga kanina is para makontrol natin yung traffic sa daan and mabawasan yung chaos. Yun nga, safeguard the flow of traffic, expedite the traffic, and to guide traffic and motorists. So, yun. So, sabi niya rito, to makontrol ang trapiko, masiguradong maayos ang flow ng mga sasakyan and para mapabilis ang biyahe or yung mga pupuntahan nila and mag-guide yung mga drivers in yung mga commuters like that. So, dito tayo sa historical background. So, first is nung 1648, guidepost at crossroads. Yan. So, noong taong 1648, nagkaroon ng batas sa Britain na nagsasabing bawat parokya or local area is dapat maglagay sila ng mga guidepost sa mga crossroad para i-guide nila yung mga drivers na manlalakbay para malaman nila kung saang direction sila pupunta. So, sumunod is noong 1733, Turnpike Trusts at Milepost. So, noong 1733, inutusan ng mga Turnpike Trust o yung Turnpike or Trust o yung mga grupo na nag-aalaga ng mga toll roads noon. Yun ang ibig sabihin ng Turnpike Trust. Sila yung mga maglalagay o
O sila yung mga maglalagay at magpapanatili ng milepost at guidepost. So, ang purpose niya is para mapadali ng mga manlalakbay kung gaano pa kalayo ang destinasyon nila. Like that. So, sumunod is 1903 Motor Car Act. So, noong 1903, ipinatupad ang Motor Car Act at dito nagsimula na ang local government na maglagay ng mga warning at prohibitory signs o mga senyalis ng babala o pagbabawal. So, ang purpose nito is para maprotektahan ng mga drivers at pedestrians dahil dumadami na ang mga sasakyan sa daan. So, pagkatapos ng World War II, after 1945, naging madalas ang international travel. Kaya kaya nag-meeting yung mga bansa sa ilalim ng United Nations para pag-usapan ang paggawa ng international traffic signs na pare-pareho sa lahat ng bansa. So, ang purpose nito is para kung magmaneho ka sa ibang bansa, maintindihan mo rin yung mga signs kahit ibang wika ang gamit nila. So, yun yung tinatawag na standard traffic symbols. Para kahit saan ka magpunta is naiintindihan mo yung mga traffic signs and possible na hindi ka makalabag ng mga pinagbabawal dun sa bansa na yun. So, noong 1965, UK conforms to European system. So, binago ng United Kingdom ang design ng kanilang traffic signs para sumunod sa European system na napagkasunduan sa UN. So, ang purpose nito is upang maging consistent at madaling maintindihan ng mga drivers sa buong Europe yung mga traffic signs like that. So, noong 1970s, US National Standards. Noong 1976, gumawa ang United States ng sarili nilang national standards para sa color, shape, at usage ng traffic signs. So, ang purpose nito is para sa lahat ng states sa US ay may isang sistema at hindi nalilito ang mga driver kahit saan sila magmaneho. So, tama nga naman. Like for example, dito sa Pilipinas, dito sa Isabela is iba yung traffic signs nila. Like example lang And sa Manila is magkaiba din. So yung mga drivers na babiyahe sa Manila is like pwede silang malito and magkaroon sila ng violation. So yun nga ang ginawa nila rito sa United States is iisa lang yung system nila and yung mga shapes ng mga traffic signs nila para hindi na malito yung mga drivers. So, noong June 6, 1973, June 6, 19, I mean, so noong June 6, noong June 6, 1973, Philippines joins UN Vienna Convention. So, ano nga ba yung Vienna Convention? Yun yung, treaties, like that. Yung mga pagkakasundo ng iba't ibang bansa sa isang bagay. So, kaya siya Vienna is, napagkasunduan siya sa Vienna. Sa Vienna. Yung lugar yun, yung Vienna. So, noong June 6, 1973, ang Pilipinas ay pumirma sila at nagpatupad ng Presidential Decree number 207 na nagdeklara na ang UN Vienna Convention on Road Traffic Signs and Markings ay bahagi na sila ng ating bansa. So, ang purpose nito is para sumunod tayo sa international standard at mas mapadali ang biyahe at kaligtasan ng mga motorista lalo na sa mga foreign visitors. So yun nga 'di ba? Dumadami na rin kasi yung turista natin dito. So kahit noon pa. So para maintindihan din ng mga nung mga foreign people, yung signs natin is nag-adapt tayo or nakiisa tayo sa UN Vienna Convention on Road Traffics. Yun para magkaroon ng kaligtasan yung mga foreign and also sa atin din. Kasi if magkakapareho ng signs yung mga iba't ibang bansa, ibig sabihin magkakaroon tayo ng safety kasi aware tayo na yung signs na yun is bawal like that, accident prone, ganyan. So, yun. So, noong 1995, Modern Traffic Infrastructure UK
For example lang, so 1995 sa England, tinatayang may 2.5 million traffic signs, and signals, and 850,000 road markings at 7 million road studs sa buong bansa. So, ang purpose ito is para ipakita kung gaano kalawak ng sistema ng traffic sign management sa modernong panahon ngayon. International traffic signs. So, in-explain, in the Vienna Convention, uh, yung system o ng sign and signals is dapat magkakapareho yung shapes and colors para like uh, aware yung mga tao uh, if pumunta man sila ng ibang bansa. So we have here the 5 common traffic signs. So first is the round and red signs. So ito yung lilimitahan niya yung galaw ng sasakyan. Like for example sa pagliko ganyan, para hindi sila maka-violate ng traffic law. So second is the round black yellow signs. So ito naman is wina-warningan ka na pa-approach ka na sa railroad ganyan, na nagko-cross ka na sa ganyan o malapit ka na sa daanan ng tren. So third is the equilateral triangle red signs. Ito naman yung crossing like that, na dapat tuminto ka muna kasi may crossing ganyan. So fourth is the eight-sided octagonal red and white stop signs. Ito naman yung naintindihan nating lahat, stop signs. Yan. Yun yun. So, lastly is the triangle red and black signs. Ito naman yung nagsasabi na like pa-approach ka na sa zone hill, slope, and winding road. Yan. O yung malapit ka na sa paakyat or liku-likong daan. That, like sa Santa Fe. So, meron ako rito yung mga picture nung 5. So, ayan, ito yung first is the round and red signs and yung crossing. Sumunod is yung triangle red signs and yung stop signs, yung octagonal, and last is yung triangle red and black signs. Yung approach ka na sa sa bundok ganun o yung palikulikong daan. So we have here naman the classification of international traffic signs. So first is danger warning signs. Ito yung caution signs o yung warning signs na tinatawag nila. Ang common design nito is like a triangle siya or sided horizontal na meron siyang red borders. So I have a picture here. So isa-isayin natin yan para like alam din natin. So first row is left curve, right curve, sharp left curve, sharp right curve, and crossroad ahead. So sa second row is side road left, side road right, T intersection, Y intersection, roundabout ahead, and third row is cross intersection, traffic signals ahead, 13, stop ahead, 14, give way or yield ahead, 15, emerging or merging traffic, row number 4, hump ahead, steep descent, steep ascent, flood prone area, spillway slippery road, falling rocks, zigzag road, fifth row, animal crossing, slow down, pedestrian crossing ahead, cross only at pedestrian crossing, wheelchair or handicap crossing, bike lane. So, ayun yung mga danger warning signs. So, bakit nga ba mayroong danger warning signs? Upang magbigay ito ng babala, magpaalala ng pag-iingat at magbagal ng mga sasakyan o mabibilis na sasakyan. So, ang purpose nito is upang maiwasan ang mga accidents and para mapanatiling ligtas sa mga drivers
and like gumaan yung flow ng kalsada. So next is the regulatory signs. So ang regulatory signs ay mga palatandaan sa kalsada na dapat mong sundin upang hindi ka makapaglabag ng isang batas. So kapag hindi mo sinunod yung signs na yun, ibig sabihin pwede kang matiketan or magmulta ka as a driver. So I have here a picture of regulatory signs. So first is so papangalanan ko na lang siya dahil wala siyang pangalan. First is no U-turn, so bawal lumiko o umikot pabalik sa direksyon, yun ang ibig sabihin ng first sign. Pangalawa is no truck allowed, bawal dumaan ang mga truck sa lugar na ito. Sumunod is speed limit, maximum niya is 60 km/h. So yun, hanggang 60 km/h lang ang dapat na takbo nung sasakyan na dadaan doon. Kung hindi, pwede kang mahuli like that. Sunod is weight limit, hanggang 15 tons lang, ganyan. And sunod is no jaywalking or use pedestrian crossing. So, bawal tumawid dito or dapat sa pedestrian lane ka tumawid. Yan ang ibig sabihin yan. So, bakit nga ba may mga road regulatory signs? Para maiwasan ng mga drivers na magkaroon ng violation sa traffic law and magkaroon sila ng penalty and matiketan sila. Yun. So, sumunod is informative signs. So, tinatawag din ito na guide signs or direction signs. So, ang common na shape nito is rectangular shape, white colored on blue background. Pero itong information, itong picture na ipaprovide ko is hindi siya blue background. So, ito yung example ng informative signs. So, if Pasay City ka pupunta, then may signs na nagtuturo kung saan papunta yung Pasay City. So, bakit nga ba may ganito informative signs? Para hindi maligaw yung mga drivers and para aware sila kung saan yung mga pinupuntahan nila or yung mga nililikuhan nila, like that. So, sumunod is classification of traffic signs in the Philippines. So, ayon sa DPWH and Land Transportation or LTO, yung mga road signs sa Pilipinas regulated at standardized siya ng DPWH. Ibig sabihin, yung mga traffic signs sa buong bansa ng Pilipinas is magkakapareho sila. Hindi naman pwedeng magkakaiba ng traffic signs ng color, like shapes, ganyan yung mga signs sa Pilipinas. Kasi if ever na ganun is malilito yung mga drivers malilito yung mga drivers dun sa mga traffic signs na yun and pwedeng mag-cause yun ng accident like that kasi hindi pare-pareho, like malilito sila ganyan. So, karamihan dito sa Pilipinas, yung traffic signs nila is, inspiration nila is mula sa US and Australia. Pero sumusunod pa rin sila sa Vienna Convention on Road Signs and Signals. So, nasabi ko naman na kanina kung ano yung Vienna Convention on Road Signs and Signals. Ito yung international standards na sinang-ayunan ng Pilipinas noong 1973. So, ayan, road signs in the Philippines. So, first is the regulatory signs. So, ano nga ba yung regulatory signs? Ito yung mga signs na nagpapakita ng mga batas or like lituntunin sa kalsada na dapat sundin ng mga driver. If ever na hindi nila sundin is magkakaroon sila ng violation or penalty. So, under ng regulatory signs is the priority signs. So, bakit nga ba may priority signs? Sila yung nagpapakita ng ito yung nagpapakita ng batas na kung sino yung may karapatang mauna or dumaan sa intersection. So, ito may mga picture dito. Stop
signs, give way signs, magbigay daan, and left turner must give. So, ayan. Next is the direction signs. So, para saan nga ba yung direction signs? Ipapakita ito kung saan dapat tumakbo or lumiko yung mga sasakyan. So, babasahin ko na lang sa inyo kasi baka hindi siya mabasa sa presentation. First is the no turns, one way right, one way left, keep right, keep left, pass either side, second row, all traffic right, all traffic left, merging traffic, two-way traffic, no turns, plate type, one-way right plate type, one-way left plate type, keep right plate type, keep left plate type, all traffic right plate type, all traffic left plate type, merging traffic plate type. So, ayan. Yun yung mga direction signs. So, ayan. Next is the restrictive signs. So, ano nga ba yung restrictive signs? Ito yung mga palatandaan na nagbabawal o naglilimita ng kilos ng mga driver sa isang lugar. So, I'm gonna read this ulit. First is no entry for all vehicle, no entry for all vehicle plate type, no entry for cars, no entry for jeepneys, no entry for bicycles, no entry for motorcycles, no entry for tricycles, no entry for buses, no entry for trucks, no entry for vehicles with trailer, no pedestrian crossing, no entry for animal-drawn vehicles, no entry for push carts, no crossing, use overpass, plate type, no pedestrian crossing, plate type, bawal tumawid gamitin ang overpass, no right turn, and the last is no right turn plate type. So, ayun naman yung restrictive signs. So, ito pa, no entry for bicycles. So, parang ganun din siya, same lang. Readable naman yung nandito. So, yeah. No right turn, plate type, no left turn. Yun yung mga restrictive signs. So, next is speed signs. So, para saan nga ba is speed signs? Ito yung nagtatakda ng maximum speed limit sa kalsada. Ang purpose nito is para maiwasan natin yung aksidente at mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko kasi if ever na mabilis magpatakbo and aksidente, pwede mag-cause yun ng traffic and accident pa. Yan. So, we have a speed restriction. I think this is the 60 km per hour. And speed limit, the restriction. Speed limit, the restriction ulit. Plate type naman siya. And speed restriction, minimum naman. So, yan. So, sunod is the miscellaneous signs. So, ano nga ba itong miscellaneous signs? Ito yung iba't ibang signs na hindi sakop ng ibang kategorya pero nagbibigay ng mga espesyal na alituntunin o impormasyon. Yan. So, for example, ito, nasa picture, no blowing of horns, weight restriction, height restriction, weight restriction by tons, weight restriction, length restriction, fasten seatbelt, pedestrian crossing. Yan. So, pangalawa is the warning signs. Warning signs naman, ito yung ginagamit siya para magbigay babala sa mga motorista sa posibleng dangerous na mangyari or madaanan nila. Like that. So, under nito is horizontal alignment.
So, ano nga ba yung horizontal alignment? Ito yung kurba or liko na daan. So, ano yung mga example nito? Sharp turn right, sharp turn left, reverse turn right, reverse turn left, curve right, curve left, reverse curve right, reverse curve left. Ayan. So, bakit nga ba may ganyan horizontal alignment? So, para maiwasan natin yung mga posible na aksidente. Kasi if ever na walang horizontal sign, alignment sign, pwedeng magkaroon ng aksidente, lalo na sa mga paliko na sinasabi nga nito. So, ayan pa, merong winding road left, hairpin bend left. Sunod is intersection and junction sign. So, ano nga ba itong intersection and junction signs? May paparating. Ito yung pinapakita niya na may paparating na crossing or intersection na dapat mag-ingat kasi pwede kang magkasalubong nung magiging kasabay mo sa kabilang daan. So, meron dito yung intersection, staggered intersection, staggered intersection left naman, skid intersection right, skid intersection left, T-junction, Y-junction, and halfway junction. Sunod na picture is halfway junction left, reverse halfway junction right, reverse halfway junction left, side junction right, side junction left, roundabout, priority side junction right, priority side junction left. So, ayan. Yan lahat yung intersection and junction signs. Sunod is the road obstacle. So, bakit nga ba may road obstacle? Ito yung nagbibigay babala sa mga sagabal or condition sa daan na maaaring magdulot ng panganib. So, if ever na walang road obstacle signs, pwede tayong magkaroon ng aksidente sa daan. Ganyan. So, ano yung una rito sa picture is opening bridge, uneven road, hump, steep descent right, steep descent left, steep climb right, and steep climb left, and spillway. Sunod na picture is the flat, falling debris left, slippery road, mag-ingat, madulas ang daan, ang kalsada, animal crossing, and low-flying aircraft. So, pangatlo is guide or information signs. So, ano nga ba yung guide and information signs? Ito yung mga information na nagbibigay ng direction or information sa mga motorista or drivers tungkol sa distansya o ruta at lugar ng kanilang tinatahak. Kadalasan nito, yung mga shape nila is rectangular and blue or green ang background. So, under nito is under niya is ang advanced direction signs. So, ano nga ba advanced direction signs? Ito yung direction bago pa makarating sa intersection or destination. Example niya is next exit, Quezon City to Manila to 10 km ahead. Bataan, yan. Pasay City, ito yung mga example niya is stock direction multiple, stock direction single, stock direction with road name. So, last is the diagrammatic direction and diagrammatic direction roundabout. So, next is the intersection direction sign. So, para saan nga ba itong intersection direction sign? Ito yung makikita malapit sa intersection para ipakita kung saan liliko o papunta ang isang lugar. For example, intersection right, direction, Manila siya papunta, and intersection direction left, papuntang Batangas, and intersection direction both sides, Manila and Legazpi. So, last is the reassurance direction signs. Ano nga ba ito? Ito yung nagre-reassure ng driver na nasa tamang daan o ruta pa rin siya. Yun. So, etong nasa picture is reassurance direction with road name.
So, ayan. So, thank you. Yun lang. Medyo mahina yung boses ko, but I think natapos ko.